Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Baviera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Ilang araw makalipas ang pagsalubong natin sa bagong taon, balikan natin ang ilang mga issue na kinaharap ng ating mga kababayan sa pagdiriwang ng Pasko at bagong taon nitong mga nakaraang linggo. Panoorin natin ang mga susunod na report. Parusa sa mga pamilihan na tumatanggi sa gift check. Alamin. Sa mga nagdaang selebrasyon, nakita natin ang iba't ibang paraan ng pagreregalo na umusbong sa panahon ngayon. Nariyan ang tradisyonal na gamit at ang request ng marami na cash. Gayon din ang mga food package at ang nauusong gift check o gift certificate. Ang iba kasi, mas pinipili na hayaan ng mga reregaluhan nila ang siyang bumili kung ano man ang naisin nito sa halip na siya pa mismo ang mag-isip. Ngunit, paano kung tinanggihan ng pamilihan ang gift check kung saan ito galing? Dahil ito raw ay expired na. May sagutin nga ba ito sa batas? Alamin sa aking report. Tiyak marami sa atin ang nakatanggap na ng mga gift check o gift certificate ngayong holiday season. Para sa ilang employer o kamag-anak kasi, sa halip na cash, ay mas mabuti na bagay na mapapakinabangan na lamang ang ibigay sa mga mahal sa buhay. At para hindi na isipin kung anong gamit at tansyahin o hulaan pa ang size o kulay na nais ng reregaluhan, ang mga gift check o gift certificate o gift card ang akmang sagot para iwas stress sa mga magreregalo. Ang gift check ay may takdang halaga na ipagkakatiwala ng isang issuer sa kanyang beneficiary o sa kasong ito ang magreregalo sa kanyang reregaluhan. Gayunpaman, ang ilan sa atin ayaw na umanong makatanggap ng gift certificate. Paano kasi? May ilang insidente mula sa mga nagtatangkang gamitin itong pambayad na hindi raw ito tinatanggap sa kadahilan ng expired na ito. Ngunit ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, maaari itong ireklamo. Nakasaad kasi sa Section 5 ng Republic Act No. 10962 o ang Gift Check Act of 2017 na ang pagtatakda ng mga brand ng expiration date sa mga gift check na ini-issue nito at pagtatanggi na i-honor ang hindi pa nagagamit ng gift check ay illegal. Ang mga individual at brand na mahuhuling lumalabag dito ay magbabayad ng multang hindi bababa sa 500,000 at hindi higit sa 1 million pesos para sa unang offense. Sa ikalawang offense naman, bukod sa multang nabanggit, ay hindi na rin papayagang mag-issue o maglabas ng gift check ang may sala o brand ng 3 buwan. Habang sa ikatlong offense, parehong halaga ng multa pa rin at tatanggalan na rin ng kakayahang mag-issue ng gift check ang may sala. Hindi pagkakaloob ng 13-month pay sa mga kwalipikadong empleyado. Illegal. Sagutin sa batas ng employer, alamin. Sa pagtatapos ng bawat taon, isa sa mga inaabangan ng mga empleyado ang tila kapalit ng pagod nila sa pagtatrabaho buong taon sa anyo ng 13-month pay. Ang halagang ito kasi, kadalasan ay hindi pa nakabudget para sa mga bayarin at maaari pang ilaan sa pangregalo sa sarili o sa mga mahal sa buhay. E paano naman kung nalalapit na ang bagong taon, hindi pa natatanggap ng empleyado ang kanyang 13-month pay? Ano nga ba ang sagutin sa batas ng employer dito? Alamin sa aking report. Tuwing sasapit ang Disyembre, umaasa ang bawat pamilya sa matatanggap ng mga miyembro nitong nagtatrabaho ng 13-month pay bilang panggastos sa Noche Buena at Medianoche. Kaya nakakalungkot na kung minsan, nadedelay ang pagbibigay ng 13-month pay at ang mas masaklap pa ay walang natatanggap ang mga empleyado. Illegal ito at paglabag sa Labor Code at maaaring ireklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE. Nakasaad ito sa Presidential Decree 851 o ang 13-month pay law. Gayunpaman, saklaw lamang ng PD 851 ang mga tumatanggap ng basic salary na hindi lalampas sa 1,000 piso. Hindi nito sakop ang mga government employee, mga kasambahay o yung mga trabahong purely commission basis. At sang-ayon naman sa Labor Advisory 13-2024, ang lahat ng rank and file employee ng mga pribadong sektor ay nararapat na makatanggap ng 13-month pay, anuman ang kanilang posisyon, designation at employment status.
Nakasaad din sa batas na ang mga employer ay may hanggang December 24 para ibigay ang 13-month pay ng mga manggagawa. Mandatory ito at ang late o hindi pagbibigay nito sa mga empleyado ay itinuturing ng DOLE na labor violation at may kaukulang parusa ito sa ilalim ng batas. Wala man itong criminal liabilities. Maaaring kasuhan ng empleyado ang kanyang employer ng money claim sa National Labor Relations Commission o NLRC at maaari itong maharap sa sanction at penalties na ipapataw ng DOLE depende sa laki ng halaga na hindi nito nabayaran. Habang ang empleyadong nagreklamo ay maaaring makatanggap ng additional legal interest na 6% at posible rin ng attorney's fees na i-award sa kanya kung siya ay manalo sa kaso. Pwedeng ireklamo sa kapitbahay na maingay at nagwawala kapag nalalasing. Alamin, buhat ng sunod-sunod na selebrasyon, tiyak hindi mawawala ang kasiyahan ng magkakamag-anak at magkakaibigan kasama ang alak. At kahit nasa pribadong lugar ito nagaganap, madalas o sa loob ng bahay, pinaalalahanan pa rin ang lahat na maging maingat at umiwas makagambala ng mga kapitbahay. Ano nga ba ang parusa sa mga marereklamong maingay at nagwawala kapag naglalasing? Alamin sa report na ito. Lahat ay may karapatang magsaya sa paraang nakasanayan natin, lalo na sa panahong ito na sunod-sunod ang mga party at salo-salo. Ngunit gaya ng lahat ng karapatan, ay may kaakibat din itong responsibilidad. Una na riyan ang paninigurado na walang naaabala sa mga aktibidad na ating ginagawa tuwing nagsasaya. Sa kasagsagan kasi ng mga ganap ngayong holiday season, marami na ang nairereklamong kapitbahay dahil sa ingay dala ng mga videoke na umaabot hanggang 10 oras ng gabi. At ang mas malala pa, iyong mga nanggugulo o nagwawala dahil sa kalasingan. Ang mga ganitong insidente ay maaaring ireklamo sa barangay at ang mga may sala ay posibleng maharap sa salang alarms and scandal sa ilalim ng Article 155 ng Revised Penal Code. Sakop ng batas na ito ang sinumang individual na gumagawa ng anumang eksena na magdudulot ng pagkagulo ng pampublikong kapayapaan at sanhi ng pagkaalarma o pagkatakot ng mga tao. At ang inireklamong kapitbahay na nagpasimula ng mga ganitong gulo o insidente ay maaaring patawan ng aresto menor o pagkakakulong mula 1 hanggang 30 araw o pagmumultahin ng halagang maaaring umabot sa 40,000 piso. Karapatan ng mga pasahero na na-stranded sa mga paliparan at pantalan. Alamin, usapang holidays pa rin. Dumagsa sa mga paliparan at pantalan ng mga nag-uuwian nating kapitbahay nitong mga nakaraang linggo para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon kasama ang kanilang mga pamilya sa probinsya. At dahil dito, tumambad din sa ilang mga pasahero ang magkabilang anunsyo ng mga naantalang biyahe. Sa mga ganitong sitwasyon, ano nga ba ang karapatan ng mga stranded passenger at ano-ano ang pananagutan sa kanila ng mga pamunuan? Alamin yan sa susunod na report. Nitong mga nakaraang linggo, dinagsa ang mga paliparan, terminal at pantalan ng mga magsisipag-uwian sa probinsya para ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon. At kasabay naman nito ay ang magkabilang ulat ng mga delayed trips o canceled flights na nauwi sa pangangamba ng mga pasahero na sa daan na sila makakapag Noche Buena o Medianoche. Marami ang nagreklamo sa mga naantalang biyahe at humingi ng compensation sa kinauukulan dahil sa abala na dulot nito. Sa mga ganitong sitwasyon, ano nga ba ang karapatan ng mga pasahero at mga responsibilidad sa kanila ng mga kumpanya? Ayon sa Joint DOTC-DTI Administrative Order No. 1 Series of 2012 o Air Passenger Bill of Rights, kapag na-delay ng 2 hanggang 3 oras ang biyahe, kasalanan man ito ng airlines o hindi, dapat ay may food or refreshments na ibinibigay ang pamunuan sa mga delayed passengers. Kung makansela naman ang flight bunsod ng mga bagyo o bomb threat na labas na sa kontrol ng airlines, maaari namang ma-refund ang ticket. At kung ang cancellation naman ay kasalanan ng airlines, dapat ay may hotel accommodation para sa pasahero kung nasa airport na ito nang makancel ang flight. Maaari ring ma-reimburse ang kanyang pamasahe kung hindi na ito tutuloy sa biyahe. O pwede ring i-rebook sa susunod na available flight o i-endorso ang pasahero sa ibang airlines nang walang bayad. Pinaalalahanan din ng Department of Transportation ang mga pasahero ng mga sasakyang pandagat na nakasaad din sa Maritime Industry Authority o Marina Circular No. 2018-07 na may karapatan silang malaman ang dahilan ng aberya at may karapatan ding mabigyan ng akmang refund at ma-revalidate ang kanilang mga tiket.
Kung pinili naman ng pasahero na i-revalidate ang kanyang ticket, maaari silang mag-avail ng iba pang amenities tulad ng mga pagkain at libreng accommodation kung kinakailangan habang hinihintay na ma-reschedule ang kanilang mga biyahe. Kung ang pamunuan ng mga pantalan at paliparan ay hindi sumunod sa mga pamantayan na ito at napatunayan na may kapabayaan sa mga pasahero, bagamat hindi makakasuhan ang paliparan dahil ito ay pinatatakbo ng gobyerno, maaari namang humarap sa administrative liabilities ang mga partikular na tao o empleyado na nagpabaya sa mga pasahero. Maaari silang masuspinde o matanggal sa posisyon o trabaho, depende sa bigat ng pangyayari o insidente. At yan ang ating mga pahabol sa holidays na report. Sa iba pang ulat, pakinggan natin ang mga susunod na report. At para sa mga fanboy at fangirl na nakatala na sa kalendaryo ngayong taon ang iba't ibang concert na kanilang dadaluhan, isang magandang balita, isang magandang batas kasi ang kasalukuyang isinasagawa ukol sa pagbili ng mga tickets. Panukalang anti-scalping, inihain sa Senado. Parusa para rito, alamin. Inihain na sa Senado ang panukalang magbabawal sa ticket scalping o ang pagbili ng mga ticket sa mga concert at sa pagbebenta sa mas mataas na halaga para kumita. Ang mga maaaring kaparusahan kung sakaling maisabatas ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Formal nang ipinanukala sa Senado ang pagpapatigil sa pagbili ng concert tickets upang pagkakitaan sa malaking halaga o ang tinatawag na ticket scalping. Ayon sa Senate Bill No. 2873 na inihain ni Senator Mark Villar, pagbabawal na ang pag-offer, pag-hoard, pagbenta, pagbili at pag-distribute ng mga concert tickets sa walang pahintulot ng organizer para muling ibenta sa higit na 10% ng original price. Layon din ito na maprotektahan ng mga consumer sa exploitation at magkaroon ng fair access sa pagbili ng mga concert tickets. Kung may patutupad, nakapaloob sa Section 82 ang parusa kung saan maaaring maharap sa 100,000 ng multa o pagkakakulong ng 6 na buwan para sa first offense, habang 250,000 na multa o 1 taong pagkakakulong sa second offense at kalahating milyon o 3 taong pagkakakulong sa third at succeeding offenses. Binibigyang mandato din ito ang Department of Justice, Department of Trade and Industry, Department of Interior Local Government at ilang law enforcing agencies para sa pag-i-issue ng complaint. Samantala, may ilang ordinansa na sa bansa tulad ng Quezon City at Pasay City na pinagbabawal ang ticket scalping. Samantala, parusa sa amo ng asong nakakagat ng ibang tao kung hindi sasagutin ng gastos. Alamin, ang pagbababakuna ng anti-rabies vaccine sa ating mga alaga ang isa sa mga mabisang paraan upang makaiwas sila sa infection. Gayon din ay mapoprotektahan ang bawat isa kung sakaling makagat nito. At kung hindi pa bakunado, ay maaaring ma-infect ng rabies na madalas ay nakakahantong sa pagkamatay. Kaya obligasyon ng bawat pet owners na mabakunahan sila at sagutin ang gastos kung sakaling makakagat sila ng ibang tao. Ano nga ba ang pananagutan ng amo kung sakaling ayaw pabakunahan ng kanyang aso o hindi sagutin ang gastos kung nakakagat ito? Alamin sa report na ito. Isang responsibilidad ang pag-aalaga ng mga aso na madalas na tinatawag din na man's best friend. Nakapaloob sa Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Bukod sa shelter, pagpapakain at paglilinis, responsibilidad din ng mga pet owners ang pagbabakuna ng anti-rabies vaccine sa kanilang mga alagang aso. Ngunit sa ilang mga pagkakataon, may mga alagang hindi pa rin bakunado, lalo na sa mga lugar kung saan maraming tao at may tsansa na may makagat ito. Sa katunayan, ayon sa Department of Health o DOH, mula January 1 hanggang September 14, 2024, 23% ang naitalang pagtaas ng kaso ng rabies o 354 cases, mas mataas kumpara sa 287 noong 2023. Alinsunod sa batas, kailangang regularly vaccinated at rehistrado ang alaga at huwag hayaang gumala ito sa mga public spaces kung walang leash o tali. Kaya kung sakaling may makagat na ibang tao ang alaga, mayroong pananagutan ng amo sa batas. Base sa Section 11 ng RA 9482, may pananagutan ng amo kung sakaling tumanggi ito ipabakuna ang kanyang alaga na maaaring magmulta ng 2,000 piso. Kung hindi naman papayag na isailalim sa observation ng alaga matapos makakagat, ay maaaring magmulta ng 10,000 piso. Gayon din kung hindi sasagutin ng amo ang gastos medical para sa biktima, ay posibleng tumaas ang multa sa 25,000 pesos. Parusa sa hindi pagtanggap ng national ID. Alamin, isa ang
ang national ID sa madalas na pinapasa sa mga transaksyon sa gobyerno, bangko, universidad at iba pang mga establishmento na nangangailangan ng pagpapatunay ng kapagkakakilanlan. Kaya nakapaloob na sa batas na maaaring ireklamo ang sinumang hindi tatanggap ng national ID bilang pangunahing batayan ng pagkakakilanlan ng isang tao. Ang parusa para rito, iuulat ni Dustin Bayog. Ang pagkakaroon ng Philippine Identification o PhilID at mas karaniwang kilala sa National ID ay isa na sa mahalagang patunay ng iyong identidad bilang isang Filipino. Kaya madalas, ito na pangunahing ginagamit sa mga transaksyon sa bangko, gobyerno, maging sa paaralan kung saan kinakailangan ng patunay ang iyong pagkakakilanlan. Sangayon nito sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act kung saan dapat kilalanin ng PhilID bilang patunay ng identidad sa mga iba't ibang uri ng transaksyon. Ang sinumang ahensya o kumpanya na hindi tatanggapin ng PhilID sa walang sapat na dahilan ay maaari ring mapanagot sa batas. Base sa Section 19 o Penal Provision ng naturang batas, maaaring maharap sa kalahating milyong piso ang magiging multa para sa hindi pagkilala sa PhilID bilang proof of identity. Kung ang lumabag naman dito ay isang empleyado ng pamahalaan, ay maaaring maharap sa absolute disqualification sa mga public office ng gobyerno. Samantala ay pinagbabawal din ang paggamit ng ID sa mga iligal na gawain o hindi pinapahintulot sa batas. Maaaring maharap ang sinumang lumabag sa kulong na hindi bababa ng 6 na buwan hanggang higit sa 2 taon o multa na hindi bababa ng 50,000 ngunit hindi lalagpas ng 500,000 pesos. Parusa sa paninigarilyo sa public spaces. Alamin, sa mga pampublikong lugar ay nakakasanayan na ng iilan ng paninigarilyo kahit wala sa mga designated smoking areas. At bukod sa ipapahamak lamang ang sarili sa masamang epekto ng paninigarilyo, ay nailalagay din nito ang ibang tao sa banta ng epekto ng secondhand smoke. Kaya nakalagay sa batas ang pagbabawal sa paninigarilyo sa ilang itinuturing na mga public space. Ang maaaring parusa para rito, sa ulat pa rin ni Dustin Bayog. Karaniwan ang gawin ng maraming Pilipino ang paninigarilyo. Kahit sa kabila ng masamang epekto nito sa katawan, ay patuloy nila itong ginagawa na minsan ay wala pang pinipilong lugar tulad sa mga terminal, mga pampublikong sakayan o sa tapat ng ilang mga establishmento. Ngunit, nakapaloob sa batas na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga tinuturing na public places. Ayon sa Section 5 ng Republic Act No. 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003, ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga eskwelahan o ilang youth-centered facilities, mga hagdan o elevators, maging sa loob o labas ng mga private at public buildings tulad ng mga ospital o health clinics. Kasama rin sa batas ang ilang public conveyance tulad ng mga terminal at mga bus at train station. Ang mga lalabag sa batas na ito ay maaaring marap sa multa na hindi bababa ng 500 pesos at hindi lalagpas sa 1,000 pesos para sa first offense. 1,000 piso hanggang 5,000 piso naman para sa second offense, habang 5,000 hanggang 10,000 na multa ang para sa third offense. Samantala, bahagi ng batas ang pagtatalaga ng mga establishmento ng mga designated smoking areas na maaari ring maharap sa parusa kung sakaling hindi ito sumunod. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!